Parang dun sa eksena, na-recognize mo siya sa milky pero dininay ka niya. Oh, gusto niyo ba kwento ko na lang? Oh. Hindi, kasi may nangyari dun sa movie, kaya kung bakit niya kailangan lumayo sa akin. So, nagpanggap siya na hindi na niya ako kalala. Oo. So, syempre, yung unang kwento. Pero, since ikaw ang mas veterano sa inyong dalawa, how would you size up yung acting ni Angelica dito as isa? Actually, napanood ko na kasi yung movie, yung nag-advance na ako. So, nung napanood ko, sinabi ko rin sa kanya sobrang nabilib ako sa acting mo compared dun sa mga previous projects na ginawa niya, yung sa Iron Sex, yung Secret Campus. Sabi ko sobrang laki na ng pinagbago ng acting mo from there and now. Kaya, ayun, sabi ko, galing. Kasama ka rin ba dun sa previous works niya? Wala. Akala ko. Pinanood ko rin. Siyempre, Viva Max fan din ako. Okay. My best wishes for your movie. Sana makahigop talaga ng maraming manonood. And the next question. Ang galing ni Mark. Pati si Jonica, di ba? Jonica, you're also being managed by Mark, right? Ay, hindi. Jay Manalo. Si Jay Manalo. Okay. Akala mo si Mark din ang manager mo. Okay, thank you. I'm sorry, si Fabio naman. Natutuwa lang kami kasi Fabio, kasi like, not even a single, patak ng dugo ng Pinoy, walang-wala ka. But looking at you, parang Pinoy na Pinoy ka. And what made you decide na talagang parang mag-resign na dito sa Pilipinas and become part of the film industry? Philippines gave me the opportunity to be someone. Philippines gave me a career. Philippines gave me a life. There was no other place in the world that I would never be that wouldn't be here sa Pilipinas. Masaya ko dito talaga. Nandito ang pamilya ko, nandito yung mga kaibigan ko, nandito yung mga yung buhay ko talaga dito sa Pilipinas. I always tell people na this is Brazil in a way, Southeast Asia, and the way how the Filipinos accommodated me, and kahit wala akong Filipino blood, they made me feel at home. They made me feel I belong here. They made me feel I'm part of you guys. So this is, I think, the best thing that I can have as a foreigner. And with that being said, masaya ako dito talaga, and I really hope to be here for many more years to come. And thank you for having me, and thank you for being so hospitable and so true to sa mga foreigners dito. Kaya I think many of people who come here, including myself, we love it here, and this is home. Thank you. Wow, thank you for that, Mario. Si Angelica. Kanina ka pa namin dito tinitingnan ni parang Eugene Assis, di ba? Na sobrang, alam mo, titig talaga siya sa iyo, ha? Hindi kumukurap talaga. But you're so pretty, you're so beautiful, di ba? Dalawa na ang Angelica sa, dalawa lang alam ko, ha? Dalawa na Angelica sa Viva Max. Angelica Kang at saka ikaw. Of course, alam mo na, paano malayo-layo na ang narating ng Angelica Kang. Yes. Ano ang pangarap mo? Ang pangarap mo ba ay sa bansang pangarap mo is malagpasan mo siya or maabot man lang ang kanyang narating? Pangarap ko lang din naman po kasi noon ang pangarap ko mag-usap po talaga mag-viva gay. Pero ngayon na nandito na po ako, parang ang pangarap ko na lang tumagal po ako at mas bumalik po ako sa acting ko. And hindi ko po hinahangad na mas maging mataas ako sa kanya. Parang sa akin ngayon, okay na ako sa meron ako. Sana lang makita ng mga bosses natin kung ano yung meron ako. Yun lang po. Good luck to you. And of course, the rest of the cast, including you, Seth. Ano ang semblance ng yung respective characters sa totoo niyong buhay?
Kung meron man ha. Actually, sa character ko, siguro yung ano lang, yung eagerness niya, yung drive niya sa buhay para maging successful. Kasi si Noah meron na rin siyang business with Rex. Business partner ko rin kasi si Rex and my best friend. So meron kaming business na ginawa. Walk. Wings kasi siya eh, so wings. So, ayun, siguro yung eagerness, yung drive lang para maging successful sa buhay. And siguro to find true love din. Yan. Wala pa ba? Ha? Wala pa ba? Ano po? Meron naman po. Sinabi mo, yung finding true love. Ano ba? Sabi ko, kinukulit ko nga, wala pa ba yung true love na yun? Di pa ba dumarating sa buhay mo? Meron na. Talking about the character, yun na. Sa character ba? Sa totoong buhay. Totoong buhay. Naguguluhan na ako. Kasi, Ako po naman, ang role ko naman po dito. hindi, meron po. Meron. Meron nga po. Basta kita tumitingin. Hindi, parang nga naman. Meron po. Okay, next. Ako naman po, feeling ko lang yung resemblance ko kay Julie sa character ko na to is makulit siya, kasi makulit si Julie, kikay, kikay siya. Pero medyo nahirapan po ako sa role ko kasi yung hindi naman namin pinagkaiba ni Julie is ano kasi si Julie parang pinipilit niya yung sarili niya sa taong mahal niya kahit naman na hindi siya gusto. Sa totoong buhay, hindi po kasi ako ganun. Pag ayaw sa akin ng lalaki, okay, next. So, nandito kasi si Julie parang talagang tinatry niya yung best niya para magustuhan siya ni Noah. So, doon na lang po natin malalaman kung nagkagustuhan po ba talaga sila. Ayun po. Salamat. Next. Ako na po as Copa dito, siguro, may nakaka-relate siguro ako in my personal life. Siguro yung, kahit na ayaw ng iba sa'yo, but you still choose to help others. Parang ganun. Kasi yun yung ginawa ko dun eh. Parang kahit na ang hirap ng situation, mas pinili ko pa rin tulungan yung ibang tao. Yun. Yeah. Thank you. Ako naman po, assess kasi ako dito. I think wala pong resemblance sa character ko dun sa totoong buhay. Kasi about cheating to and seducing other man, ayun, parang wala. Wala kang sa buhay ko, resemblance. Ayan, cookies and cream as kolehiyala. Ayan, sa totoong buhay, hindi naman ako katalino-talino. At hindi, seryoso siya sa buhay. Ayan, medyo kalog din naman. Pero ang layo sa character ko. Ako naman po, as Matcha, yung resemblance niya sa character ko at sa personal life ko is yung pagiging palaban. Kasi sa movie, lagi kong kontra si Kokwa. So ako kasi hindi ako nagpapa-under. Yung malaban talaga ako. So yun po.